Okay mga lods, welcome back to another content. For this video, pag-uusapan po natin tong Lenny versus Sarah na tanim versus walis. Okay, so first things first, I would like to address first yung mga below the belt na tira sa akin ni Sir Jack. Naiintindihan ko naman yan si Sir Jack kasi yan yung style niya eh. Feeling niya malakas siya, pero totoo lang, tanga-tanga naman tong tao na to eh. Kaya hindi, alam mo Sir Jack, sa ginagawa mong yan, sinusunog mo yung sarili mo sa mas malaking audience para sa mga botante. Kasi etong pagpo-political vlogging, it's very polarizing. Okay? Okay kung neutral ka. Kahit neutral ka, actually, mas mahirap nga yung neutral eh. Ako kasi hindi ako neutral. Bias ako towards one political color. Oh, of course, mas kakamping ako kaysa mas DDS ako. At the very least, yan yung makukonclude nyo sa akin. So, ang point dito kasi, si Sir Jack kasi nag full-blown DDS na. Dati pa naman DDS to, pero ngayon kasi, it's on a different level. Paano? Kasi, si Sir Jack, isa ng banateros. Ganap na banateros na siya. Ibig sabihin, sasali siya kay Labanat Bay, tapos babanat sila dun sa mga kalaban ng mga Duterte. And pupuriin nila sila Duterte. Abot langit yung papuri. Now, let me first address this. Kasi, matagal na tong kumakalat na tong balita na to. I mean, if you follow me sa Strava ko, you would understand that this is already fake news. Debunk na yan eh. Why? Kasi sino bang pilayang makakatakbo ng 3K, 4K, 5K on a regular basis, 'di ba? Doon pa lang tapos na yung argumento eh. And ini-invite ko yung mga nagbe-blame niyan ganyan to watch me. Kunyari, pag nagde-deadlift ako, nakapaa ako. Bakit? Kasi para mas supported yung base ko, mas nakadikit ako sa lupa. Ganun talaga. So, this is already debunked. Pero, sige, pagbigyan natin si Sir Jack. Pag ganyang hindi makapaglakad dahil hindi pantay ang paa, pag ganyang hindi makapaglakad dahil hindi pantay ang paa, unawain na lang natin. Doon pa lang, alam mong, kasi hindi niya kasi kaya makipag-argue sa akin ng matino. So, ang gagawin niya, hahanapin niya yung lowest hanging fruit about sa akin. Ganyan naman yung mga tanga dito sa internet. Pag hindi ka kaya, titirahin ka nila sa disability mo, di ba? Or titirahin ka nila sa physical na anyo mo. Kasi tanga sila makipag-argumento. And maraming ganyan, maraming parang si Sir Jack. Whether or not it is true or false about my disability, kung totoo man yan or hindi, that's not the issue here. The issue here is yung mga political issues. So stick ka lang doon kasi yun yung kailangan natin eh. Literal na ad hominem yung ginagamit niya. Kasi nga hindi marunong. Hindi marunong makipag-argue sa mga bagay-bagay. Meron naman mga ibang tao, yung mga dati kong issue yung binabalik nila. Kasi nga, hindi nila kayang makipag-argue on the merits of what is in front of us. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Ah, alam mo, kung like ako, kaya kong i-ad hominem ka hanggang bukas, Sir Jack. Baka nga mas matindi pa yung banat ko sa'yo eh. Kung yun yung gagamitin ko sa'yo. Pero hindi pa rin. Hindi ko gagawin yun kasi I would like to argue on the merits of what the issue is. Ganun lang. And hanap buhay yan ni Pilay. Parang hindi mo hanap buhay yung social media eh, no? Kung magsalita itong si Sir Jack, kasi totoo naman, kada post ng mga social media influencers, there is pay, 'di ba? May bayad talaga 'yan. May AdSense or whatever, 'di ba? Point is, kumikita ka rin dito. So, iwag mong sabihin sa akin na parang etong ginagawa ko is exclusively ako lang yung kumikita. Ikaw din, okay? Wag kang epal diyan, 'di ba? Sa Meta kasi kada post mo may bayad eh. Alam ko 'yan. Of course, sa Meta din ako eh. Oh. Pero unawain nyo na lang. Hindi siya magaling kasi makipag-argue. So, yung lowest hanging fruit yan, marami silang ganyan. Totoo lang. Pero again, hindi ko na papatulan yan in the sense na hina-highlight ko lang to. Kasi kung talagang nagpa-follow ka sa akin, kung talagang sinasabi mo, mag-download ka lang ng Strava, hanapin mo lang doon, Nico David, alam mong hindi na totoo yan eh. That's the point there, okay? Now, kasi pansin ko sa mga DDS, tingnan nyo to. Yung mga DDS vloggers are already criticizing Lenny for doing that. Tandaan nyo, stolen shot to Hindi siya nag-upload nito. This was uploaded by someone na taga-Naga din. Parang
ano lang, candid shot, slice of life, tapos pinicturean niya yan, di ba? Okay? Now, kinokompara siya dito sa, hindi naman to stolen shot eh. Literal na proyekto yan ng OVP. Ibig sabihin, tax money yan. Tax money ng Pilipino yung ginamit dyan para magtanim siya dyan. Tapos 1 million na puno daw yung, may facts ba tayo dyan? Ang point dito, yung isa is for the EPAL purposes. Yung isa naman, ano lang, wala lang, nagwawalis lang. Tapos natuwa yung mga kakamping, so pinost. Oh, masama ba yun? Syempre hindi. Kasi wala naman expectation of privacy si Lenny eh, 'di ba? So kasi nasa labas siya eh. So pinaparazzi siya, tapos pinost yung picture niya. Oh, masama ba yun? Mali ba yun? Syempre hindi mali yun. Ang mali, pag umi-epal ka, as if tapos, alam mo yung, eto nga yung problema sa atin eh, di ba? Yung mga politiko kasi, kahihilig nila dyan sa mga ganyang klaseng galawan, di ba? Tanim ng 1,000,000 puno, binatikos agad ng mga kesyo pa epal. Epal naman talaga eh, di ba? This is similar doon sa mga pag may sakuna, nandun yung politiko tapos pinipicturean. Ganon din yun. Parehas lang yan. Iba lang kay Lenny, pangit yung quality. Di ba pangit yung quality? Alam mo siya kasi matagal mo na siyang nakikita eh. Etong Mayor Lenny nila, nagwalis lang ng dahon sa puno, may tae pa sa aso. Yan, totoo ba yan? Siyempre hindi, di ba? Anong kabobohan ng taglay ng mga, meron kayong mga, okay. Nakakalungkot lang kasi, akala ko tong si Sir Jack is ano na nag full blown na siya kasi nga kasali na siya sa Banateros, and ang akin lang, wag na lang sana mag-pretend na para sa bansa yung ginagawa niya, kasi ginagawa niya para sa political bias niya. Ako slightly para sa political bias, mostly para sa para sa content ko, 'di ba? Content ko to eh. Ngayon kung natututo kayo sa content ko, maraming salamat. Ibig sabihin, effective ako na content creator because of that. Kasi kayo muna yung iniisip ko eh, yung sasabihin ko sa inyo, yung matututunan nyo sa akin, bago pa to. Kasi nga, di ba, teacher ako eh. So, ang iniisip ko lagi, kung may matututunan ba kayo sa content ko. And ang tinuturo ko sa inyo ngayon, yung epal versus hindi epal. Hindi naman daw epal si Lenny dyan eh. Nagwalis lang eh. May expectation of privacy ba siya dyan? Wala. Kasi nasa public siya eh. So maraming, atas public figure pa siya. So talagang pipicturean siya dyan kung sakasakali, di ba? Na natin to. Yan si Sir Jack. Ito si Tio Moreno. Actually si Tio Moreno yata yung nag-umpisa nito eh. Pero ang pinopoint ko dito, ayan, tinan nyo. Masyado kayong bida-bida. Hindi naman. Ito ang bida-bida, obviously. Siya, kasi kita mo, hindi naman stolen shot yan eh. Ano yan eh, glamour shot yan eh, na nagtatanim siya eh, na may hawak na puno, di ba? Diyos mio Marimar. This is the difference between Lenny and VP Sara. Ang iba kay Lenny kasi, nung naging vice president siya, she was really active. 'Di ba? Tingnan nyo. Tapos, eto pa, tingnan nyo, yung budget niya, yung sumobra, anong ginawa niya? Sinoli niya sa treasury. Kasi ganun yun eh. Pag sumobra yung budget mo, pwede mong isoli yan sa DBM yata. I'm not sure kung ano yung proseso doon eh. Pero I'm just saying sa inyo, during the time of Lenny, napaka-active niyang vice president. This is a fact. Okay, si VP Sara, anong ginagawa niya? Most of the time, labas siya ng labas ng bansa. Bakit siya labas ng bansa? Personal matter. Ilang beses siyang lumabas sa bansa noong 2024, ngayong 2025. Ang daming beses. Bakit? Kasi alam niya, ang reason niya, ang sa tingin kong reason niya is kino-consolidate niya na yung mga OFW. Kasi a good voter base sa mundong ibabaw is yung mga Pilipino is yung mga OFW, and kumbaga early campaigning yun pa in my opinion eh. Si Lenny ginagawa niya ba? Hindi. Baka nga hindi tumakbo yan ng 2028 eh. Baka malay natin si Risa, di ba? Yun yung pinipicture ngayon eh. Pero we don't know eh. Hindi pa natin alam eh. Pero to attack her just because nagwawali siya, that's just insane. It's insanely stupid, di ba? Parang ano na naman yan eh, going back dun sa akin, anong ginagawa nila? Pinipersonal nila si Lenny. Ganyan eh. Proactive versus reactive, ha? May ganun pa. Iyak malala na naman. Hindi naman.
Ano 'to, tingnan natin 'to. I mean katulad nito, Diyos ko po, Lenny tayo next. So, sana nga panalo, pero sa tingin ko kasi mahihirapan lahat ng taong lalaban kay Lenny. That's one thing I know. But ang akin lang, sana mag-effort na lang yung kakamping na suportahan kung sino man yung bubuhatin ng kakamping movement. Because Sara is very strong coming in 2028. And ang mahirap pa nun, talagang yung mga vloggers nila, banat talaga ng banat. And kita nyo, lahat sasabihin nila against sa akin na lang, di ba? Lahat ng pwedeng pakasiraan ko, ilalabas nila yan. Kahit na yung iba, madaling i-debunk, ilalabas pa rin nila. Kasi it's not a matter of the truth eh. It's a matter of how you besmirch the other party. Pero sana lang, pagdating ng 2028, mag-isip tayo ng mabuti. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.